Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, hindi nabutan ni Ador si Aris sa pagtakbo nito palabas sa bakod nila para makipaglaro sa mga kapwa-bata nito. Nag-alala sila lubos ni Madam Shona dahil may suspetsa sila na may isip ang buhaya at si Aris ang dahilan, kaya nagpapakita malapit sa kanilang bahay. Sa kabilang dako, napansin ni Marlon na malungkot si Amar sa pagdalaw ulit ng bata sa bahay ni Sir Artemio dahil umalis si Artemio at hindi isinama si Amar. Sa teritoryo ni Diabla, nadiskubre nito na may maitim na kapangyarihan ng kanyang tungkod dahil pag ipalo ito sa lupa, magiging ulupong na ahas. At ngayon, narito ang garugtong ng nobelang pinamagatang Immortal! O sige, Dahlia. Bye-bye. Ang swerte naman ni Dahlia. Kung totoo yung sinabi sa akin na papag-aralin ng mga amo niya. Mabuti kung ganun. Kagaya ko rin. Hindi ko sukat akalain na ganito ang aking magiging buhay o kapalaran sa pagpunta ko sa ibang bansa. Pero parang kapalit ng buhay ng mga mahal ko sa buhay ang tinatamasa ko ngayon. Ay. Pero ano kaya ito? Kapalaran kaya? O naitadhana na ganito ang buhay ko?
Ngayon lang ako makakapasok sa kwarto dito sa pangatlong palapag ng bahay ni Sir Artemio. Bagyang nakabukas ang pinto ng kwarto. Hindi yan ang kwarto ni Sir Artemio. Nandyan kaya siya? Ano ang mga iyan? Ginawang laboratory ang kwarto. Aalis na ako dito. Baka dumating siya at maratnan niya ako dito. Baka iba ang iisipin niya. Engineer Marlon? Nandan siya. Lalabas na ako dito. Ngayon ka lang pumasok dito sa ikatlong palapag ng bahay mula natapos. Diba? Ano sir? Kasi ikinukonsidera kong pribado ang bahagi ng bahay na ito. Kayo ang aking tinutukoy, sir. Nakita kong bahagyang nakabukas. Dahil dyan, ang alam ko, hindi pa kayo dumating at hindi ko na malayan na ang pagdating nyo. Plano ko sanang isa... Parang may kinakatakutan ka, Marlon. Walang anuman sa akin ang pagpasok mo dito kahit wala ako. Maraming salamat sa iyong concern. Sir? Marahil nagtataka ka sa mga nakita mo sa loob ng kwarto na yan. Ay, sir, mga high-tech ang mga gadget, ang mga iyon. Oo, koleksyon. O kaya sabihin kong nakahiligan ko ng mga gadget na yon. Isa pa, magagamit ko sa aking propesyon. Hindi kita masisisi, Marlon. Alam kong marami pang hindi mo alam tungkol sa akin. Kahit medyo matagal na rin tayong nagkasama, di ba? Totoo yan, sir. At alam ko maraming katanungan sa iyong isip. At hindi nasasagot. Dahil medyo takot ka na magtanong sa akin, di ba? Sir? Bueno, gusto kong hindi ka mag-isip ng negatibo tungkol sa akin. Kaya gusto ko, makilala mo ako ng gusto. Halika. Pupo tayo sa balkon. Ituloy natin ang mag-usap. Pumunta na siya sa balkon. Halika na, Marlon. Opo, sir. Kahit hindi niya sinasabi sa akin, alam kong matalinong tao si Sir Artemio. Kung hindi ako nagkakamali, isa siyang scientista o kaya isang eksperto sa teknolohiya. Hanggang ngayon, hindi ko pa alam kung sino talaga siya. Oh, akala ko hindi pa umalis si na Sir Artemio at ang anak ko. Kanina pa sila nakaalis ni Sir Artemio. Ay, laging isinasama ni Sir Artemio ang anak ko. At ang hindi mabuti, laging tumatakas ang anak ko. Kung lalabas sa bahay, hindi man lang siya nagpapaalam sa akin. Ganun ba? Oo, parang mas mahalaga pa nga ang ninong niya kaysa sa akin na ina niya eh.
Ano? Huwag kang mag-isip ng ganyan, Riani. Ikaw din ang nagsabi nung minsan. Hindi mo masisisi si Amar na malapit siya kay Sir dahil baka naghahanap siya ng pagmamahal ng isang ama. Di ba? Kaya huwag kang mag-isip ng ganyan. Sa bagay. Alam mo, bilib ako sa anak mo, Riani. Parang nagsasalitang may edad na o matanda na kung minsan. Ano? Kaya, pabayaan mo lang. Maraming itinuturo si Sir kay Amar. Kaya't naniniwala ako na matalino ang anak mo at marami na siyang alam pagpasok sa paaralan. Sana nga, Sir Marlon. Kaya, i-enroll ko na sa susunod na pasukan. Siya nga pala, hindi mo pa napa-enroll sa kindergarten? I-enroll ko pa lang, sir. Ah, ganun ba? Akala ko na-enroll mo na sa grade 1 at ngayong pasukan. Malaki kasing bata o kaya matangkad si Amar. Mahigit 5 taon pa lang siya. Ganun ba? Akala ko 7 taon na siya. Malaki lang siyang bata. Totoo. Sa akala mo 7 taon na siya, pero sa totoo lang, 5 taon pa lang si Ammar. Naniniwala ako. Maraming tatalunin si Ammar sa mga kaklase niya. Dahil matalino siya. Sigurado ako dyan. Nakikita ko ang katalinuhan niya at naiiba siya sa kapwa niya bata. Napaisip ako sa mga sinabi sa akin ni Sir Marlon. Nasasaktan ako. Kung iisipin ko ang laging pagpunta ni Ammar sa pag-alis niya, di man lang nagpapaalam sa akin. Sa edad niyang yun, marami pa siyang hindi alam. Marami pa sana siyang hindi alam at hindi pa naaabot ng kanyang isipan. Marami pa siyang hindi naiintindihan sa mundo. Pero, nagkamali ako sa hinala. Dahil tama o kaya totoo ang sinabi ni Sir Marlon. Talagang naiiba. Naiiba si Ammar sa katulad niyang bata. Ay, oo nga pala. Bakit hindi ko naalala na tignang mabuti ang kanyang mga suot noong sanggol pa lang siya? Tinago ko kaagad ang mga yun nung pinapalitan ni Doktora Olivia ang suot niya. Nasa kwarto ko ang maletang yun. Tignan ko nga para ilabas ko. Lalabhan ko kung kinakailangan. Kailangang itago ko ang mga yon. Kahit matagal na hindi ko nabuksan ang maletang ito, parang bago pa rin. Ay, parang kailan lang. Meron pa rin ang mga nirigalo sa akin ni Doktora Olivia. Oo nga pala. Kumusta na kaya sina Doktora Olivia? Ito na yung mga damit ni Ammar. Nilagay ko sa plastic at nilagay ko sa ilalim ng maleta. Mamahalin ang tela nito.
na parang damit ng prinsipe. Parang kumikislap ang mga parang bituin na borda sa harap ng manggas. Mabuti at hindi inamag o kaya nangamoy. Kahit na ganon, lalabhan ko pa rin para maitago ko ulit. Gaya ng sinabi ko, magbibiyahe tayo, engineer. Hindi ko akalain na ang helicopter ang sasakyan natin. Sa pupuntahan nating sinasabi mo, sir. Malayo ang lalakbayin natin. Kaya, ang lilipad na sasakyan ang gagamitin natin. Ang helikopter. Saglit lang tayong makakarating sa pupuntahan natin, sir. Saan ba tayo pupunta? Basta malayo. Kung barko ang sasakyan natin, matagal. At marami tayong makakasamang tao. Sa bagay, hindi kayo nasanay sa lugar na maraming tao. Totoo yan. Pero hindi naman ako delikado na tao. Alam ko yan, sir. Sobrang napaka-humble nyo. Ano palang oras tayo magbibiyahe, sir? Mga hating gabi na. Kaya matulog ka na. Gigisingin kita. Ha? Naku, nakakaya naman kung kayo pang manggigising sa akin, sir. Isiset ko na lang yung alarm clock ko. Basta gigisingin kita. Huwag mo nang isit ang alarm mo. Ako na mismo ang gigising sa'yo. Mahimbing na ang tulog ni Ammar dito sa kwarto niya. Nagtataka lang ako. At saka naninibago ako. Ngayon lang siya maagang natulog. Dati-rati, hindi natutulog ng maaga. Dahil gustong-gusto niyang pumunta sa rooftop na uupo lang doon kahit madilim na. Dahil ayaw naman niyang buksan ang ilaw. Ay, ngayon lang siya maaga natulog. Hindi rin ako makatulog kung papasok na ako sa kwarto ko. Kaya punta muna ako sa rooftop at magpahangin sandali. Ay, wala na akong hahanapin pa at iisipin. Pero bakit kaya parang may kulang? Kung minsan parang sobra-sobra na ang nasa akin. Yan ang pakiramdam ko. May mga pagkakataon na hindi ko alam kung ano ang gusto kong gawin. Mahimbing ng tulog ni Engineer Marlon. Ganyan. Matulog ka ba? At sa iyong paggising, katulad mo na ako. Dahil marami akong ituturo sa'yo.
lalo na sa paglilipas ng panahon. Ang dilim dito sa rooftop. Pero nakikita ko ang rooftop ng kapitbahay. May 2 tao. Parang hindi sila mapakali. Sasakyan yun na. Ang helicopter kaya ang pinaandar? Hoy! Ang lamig naman dito. Malamig ang simoy ng hangin. Naku, umambon na. Hindi ako dapat magpaambon. Baka magkasakit ako. Walang mag-aalaga sa akin dito. Mahirap na. Ayun na. Umalis na ang sasakyan. Ang helicopter yata ni Sir Artemio yun Saan kaya pupunta sina Sir Artemio at Engineer Marlon? Saan kaya? Ganyan, Engineer Marlon. Madali kang matuto sa mga sinabi kong gagawin mo. Maraming salamat, sir. Pero nagtataka ako. Saan ba tayo pupunta? Huwag ka nang magtaka. Dahil magiging kagaya mo ako. Pupunta tayo sa ibang mundo. Tignan mo ang ginagawa ko para madali kang matuto. Opo, sir. Pero matutunan ko kaya ang lahat ng mga ito? Dapat lang na matutunan mo. Dahil magkakaroon ka rin ng sarili mong sasakyan. Ano pa ang mga susunod na mangyayari sa bagong nobela na aming pinamagatang Immortal? Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lufimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!